Ito yung mga tools na needed nyo to implement, of course, si AI with PHP. Starting from CSAMP, of course, familiar na kayo dito. So, CSAMP, nandyan, of course, yung PHP code. And if you want to run your PHP code, naka-SAMP pa rin. Just type SAMP download. And then here, ayan. And then ang latest ngayon ng SAMP is 8.2.4. Next, ang gagamitin kong IDE is Visual Studio. So, nandyan din yung link. So, pwede nyo i-download dito. So, any naman, basta merong downloadan. For example, itong Visual Studio Code, download for Windows. Then, download nyo lang. Para lang din siyang notepad and other pa na IDE na gamit natin. Ang purpose naman ni Composer dito is for the PHP library. PHP library na kapag meron ka kasing Composer sa IDE mo na Visual Studio, you can easily install whatever yung package ng OpenAI ng mabilisan. So, kaya ako nag-download ng Composer. And if you want to download your Composer or PHP Composer, just go to getcomposer.org and then download lang. And then, para install si Composer or PHP Composer, ito lang siya. Yung .exe. Then, nilagay ko na rin yung link dito, guys, ha. And nag-add lang ako ng simple para mabilis ako mag-design later ng structure natin na pag-i-insertan ni user ng words or phrases. And para responsive na rin yung design, gagamit ako ng Bootstrap. Ayan. So, if you want to use Bootstrap, just go to getbootstrap.com. Ayan siya. Or, ito siya. Bootstrap. Ay, sorry. Ayan siya. And then, sa document, sa introduction, all we need to do here later is to get yung link natin sa CSS and sa JavaScript. Yan. Usually, lahat ng design sa Bootstrap is already built in sa package niya. So, even the font, even the colors that you want to use, even the designs ng input or buttons. Ayan. So, provided na dyan para mabilis tayo mag-design later. Ayan. And then, last one na needed natin for this topic is si OpenAI, of course. So, sa OpenAI, guys, need nyo lang mag-create ng account dito. Let's go first sa site, openai.com. Ayan siya. And then, you can log in. And then, pwede nyo i-log in yung personal account nyo na lang. Or sign up kayo. Pwede rin naman. And then, API na lang. Ayan. So, ito yung parang dashboard ko dito sa OpenAI. Free yung pag-create ng account, but, guys, si OpenAI, if you want to generate, for example, words or sentences, kailangan mo mag-top up dun sa mismong account mo para magamit mo to generate a sentence. Yun siya. Pero don't you worry guys, kahit may bayad to, mura lang naman to. Hindi siya yung iniisip nyo na kapag gagamit kayo ng OpenAI at mag-generate kayo ng mga AI results is napakamahal. So, to give you facts about OpenAI muna. So, it is a private research laboratory that aims to develop and direct artificial intelligence or AI in which that benefit human as a whole. Yan. It is actually founded by Elon Musk. Yan. Yun yung isa sa mga pinaka-latest na binili ni Elon Musk. And aside from him, yung mga nag-found pa sa kanya is si Sam Altman and others from 2015. Yan. And then, si OpenAI, guys, meron siyang built-in API na ginagamit natin to connect sa model natin, which is si GPT-3. Ayan. Na created then by them. Yan. Sila din yung nag-create nito, si GPT-3 na model. There are a list of models dyan. And if you want to generate text, sentences, or paragraph, ito na yung pricing ni OpenAI. So, huwag kayong magulat agad. Yan. Ang katumbas daw ng 1,000 tokens doon sa OpenAI or yung parang currency nila, kumbaga,
yung 1,000 tokens daw, kaya niya na daw mag-generate ng 750 words. Or kumbaga, isang buong paragraph na yun or long paragraph na yun. And ang pricing niya lang sa currency natin is pag sa dollars daw, ito lang siya, 0.002. Or kinonvert ko na rin siya sa Google. Yan. Ang 750 words ng pag-generate sa AI, sa OpenAI, is only 11 centavo. So parang sobrang dami na ng text, tapos 11 centavo lang yung bawas sa'yo. Pero of course, kapag nag-create ka naman ng website, whoever yung magiging owner or yung company na pagbibigyan mo ng website na they want, for example, an advanced features ng OpenAI, sila yung magbabayad nun, diba? So, pero yung ganyan lang siya kamura, kumbaga, na you can create 750 words na 11 centavo lang yung nagagastos. Pakita ko sa inyo yung account ko. Yan. If you want to top up or magamit mo yung API and yung tools na meron si OpenAI, just go to your personal and then view API keys. So, kahapon, nakapag-generate na ako ng mga keys. For example, ito. Yung mga keys na yan yung ini-embed ko dun sa website para ang gagawin ni OpenAI na para siyang third-party application, whatever yung in-input ni user sa text box, i-send niya doon sa GPT-3 with the use of this API keys and mag-generate si GPT-3 and then ibabalik din sa website natin with the use also ni OpenAI. Yun yung magiging process dito. Dito sa managing API keys, dito ako nagka-top up sa billing part. Ayan. Na pwede kang mag-top up dito ng balance mo. So, naglagay lang ako kanina or kahapon ata ng $10, equivalent to 600 pesos. And siguro naka-30 generate na ako ng AI, pero yan pa lang yung bawas sa akin. Parang, 10 centavo, ganun pa lang siya. Ganun siya katipid. Yan. Then you can add your payment methods here. And here, sa API keys nyo, you can see your usage per day. Especially sa website nyo, pag i-implement nyo na, makikita nyo kung saan nagagamit yung generating ng AI nyo. And so, ayan siya. So, yun lang naman si OpenAI. Yun lang naman yung dapat yung malaman. And then the rest are documentation. Ayan. And then you can play around here. And you can set text and then adjust the presets. Yan. Papakilala ko rin si presets sa inyo later. So, sige. Let's proceed to coding part na. So, first thing na gagawin natin for the coding, and of course, open natin si SAP. Yan. Yun naman yung una kasi para makapag-code tayo ng PHP. So, start Apache lang. Yan. And then after that, again, as I promised, i-discuss ko to ng what if, tulad ng tinidiscuss ko sa inyo nung nandyan pa ako sa Fatima. Next step is go to your local disk, SAMP folder, HypeDocs folder, and same process pa rin, dito ka pa rin kayo mag-create ng folder. So, create muna tayo ng folder inside this location sa HypeDocs. Siguro pangalanan ko na lang siya ng PHP AI. Ayan. So, meron lang specific location para gumana din yung server natin na localhost. It should be inside the C, SAMP folder, and then HypeDocs folder. And then, yun nga, nag-create ako ng folder dito which is PHP AI. After that, next step is open na natin siya sa IDE natin. So, yung IDE na gagamitin ko for now is si Visual Studio Code. Easiest way to open the folder para hindi na kayo mahirapan na i-open folder pa sa Visual Studio Code. Yung newly created natin na folder, drag nyo lang papunta sa Visual Studio Code. It will open the IDE directly and then as you can see, nandito na rin sa Explorer yung folder natin. Okay. Lagyan na lang natin ng file. So instead na dito rin tayo mag-create ng file dahil Visual Studio Code naman to, ito na lang, new file inside this folder. And then for example, ang first PHP file natin, name natin is inputai.php. Bale, guys, dalawang PHP kasi yung i-build ko. Yung first one is para dun sa input or dun sa text box.
Yung second one is para dun sa output, of course. Once na nakapag-create na tayo ng PHP, ayan, siguro try muna natin or itest muna natin yung file natin and then i-run. So if we can remember, start tag and end tag ng PHP is ganito. Parang less than, question mark PHP, and then question mark greater than. Ayan siya. And then, siguro, bigyan na natin ng display. Remember, kapag sa PHP, see, echo. So, hello AI, for example. And then, after that, I'll just need to open a browser. Ito na lang sa second screen ko. Ayan, and then open ko dito. And if you still remember third year and fourth year, if you want to open a PHP file, just put localhost na server na default with PHP kapag hindi pa naka-upload sa net, / the name of your folder na kiniate nyo dun sa HiteDocs. So, yung HiteDocs folder dito is PHP AI. Ayan. So, lagay ko lang siya dito. AI / and then whatever yung pangalan ng file na nasa loob ng folder, which is inputai.php. Ayan lang siya. And then run it, and then as you can see, viewable na dito yung output. So, yan yung only way to view your PHP output. Remember, yan, especially dun sa mga first year students. So, hindi na siya tulad ng HTML na i-double click mo lang, makikita mo na yung output. But if you want to work with that, na parang double click mo lang, pwede naman, may mga shortcut din naman na instead na ita-type mo yung buong URL, pwede naman, etong I na to, may purpose to, you can easily drag it here, yan, dito, and then lagay nyo sa desktop nyo. Ayan. It will act as a regular HTML document na nakasave lang doon yung URL, na para hindi nyo na ita-type, double click nyo na lang, and then as you can see, open na yung PHP file. Next step, after natin i-set up yung PHP and nag-run na, i-set up natin yung Composer tsaka yung OpenAI. I-full screen ko to, and then sa navbar, look for terminal muna. Ayan. New terminal, and then check nyo muna yung IDE nyo. Nag-lag na. Check nyo muna yung IDE nyo kung may naka-install na Composer dito or PHP Composer para madali nating ma-install yung needed for OpenAI. So to check it, just type Composer and then -- version or something. And so as you can see, meron naman akong Composer dito. Ang version is 2.6.5 and downloaded siya noong October 6, 2023. After that, pwede na natin gamitin si Composer to install OpenAI. Yan. Pero kung hindi nyo kabisado yung syntax, all you need to do is go back, guys, dun sa dito sa document ng OpenAI. Yan. Punta kayo dito sa docs ng API nitong openai.com. Ayan. And then, pag nandito na kayo, go to libraries. Ayan. And then, scroll lang sa baba, look for PHP. Ayan. Meron kasing documentation dito sa PHP kung paano mo i-install si OpenAI papunta sa PHP and yung mga codes na pwede mong i-embed. So, sa PHP, meron 3 documentation yan. Ayan. Pero yung common, ito, pinakamadali, itong si Orhan Nerday OpenAI. So, na lang gamitin natin. So, click nyo lang yan and then go lang tayo sa GitHub. Dito, sa right side. Ni Orhan, mabasa yung niya, Orhan Nerday, something, yan. Dito sa GitHub niya, nandito yung parang compilation and documentation ng OpenAI. Ano ba yung mga code na pwede mong i-embed kapag image, kapag text, pag paragraph, yan. Pero meron din dito kung paano mo i-install yung package ng OpenAI dun sa PHP using Composer. And which is, pag in-scroll mo tong GitHub na to, look for Composer lang. Ito siya. And you can install package via Composer and copy nyo lang to. So, pwede ko naman siya i-direct dito kapag kabisado nyo na. Pero maganda kasing alam nyo tong GitHub na to ni Orhan Nerday kasi dyan natin kukunin mamaya yung mga codes natin from OpenAI.
And then, copy nyo lang to, composer require, and then lagay nyo dun sa terminal. OpenAI. As you can see, nung nirun ko yung composer require na OpenAI from Orhan Nerday, yan, sa folder natin, may 2 added file, which is yung JSON na composer and yung lock. Automatic na yan na means that meron na rin tayong built na packages for an OpenAI. Hindi man natin gagalawin yan for now, focus tayo dun sa ini-edit natin. So once na na-install nyo na yung si Composer and si OpenAI, next step na gagawin nyo is gawa na muna siguro tayo ng form. Form na pwedeng mag-input si user dito sa input AI ng text, words, or paragraph. Yan. So easiest way para mabilis lang din, sa taas na lang ng PHP, lagay lang kayo ng doc na word. And then, because, of course, Visual Studio to, tab nyo lang, tapos na agad yung HTML tag. So, next step, inside the body, sige, lagay ako ng H1, for example. Yan, H1, hello, AI. Itong nasa babang hello AI, comment out ko muna to. So, if you want to comment out multiple things lang, shortcut key dito sa Visual Studio is Control-K-C. Yan, para automatic comment na yan. Good yan sa multiple lines. Control-K-C. Para mabilis ang comment. As I said, implementa natin siya ng Bootstrap para mas mabilis mag-design and responsive pa rin yung design. All you need to do is to go here sa getbootstrap.com and then dito sa introduction, actually, you can copy the whole thing na lang nito instead na nag-doc pa ako. But anyways, nalagay ko na yan. Just look for a link rel, yan, ng CSS. Ito po. Ayan, copy niyo yan, then lagay niyo lang daw sa, and pagkatapos ng end tag na title. So, yan. Then aside from that, copy ko din yung script dito. Talay na to. Yan. Yung script naman na to, di ba gagamit tayo ng forms? Ang purpose ng script dito sa Bootstrap, guys, is more on the user input side. Like, if you want to add some simple designs na automatic na or built-in na sa Bootstrap, na kapag nag-type si user sa input, merong hover, yung simple animation baga na naka-implement. Kung gusto niyo nang hindi na kayo yung mag-set ng ganun, pwede nyo i-embed si Bootstrap. So, kung kanina ganito yung itsura ng walang Bootstrap, now, na in-input na natin si link-rel and si script, ganito na itsura. So, may built-in din siyang font and lahat ng features niya sa documentation niya, pwede niyong magamit. So, iset na natin yung design. Na instead na ito, cut ko muna. Si Bootstrap kasi, guys, kumbaga ang tawag ko sa kanya is a framework ng CSS na container dependent. Container dependent or divide, yung div na tag dependent, na lahat, every item sa lalagay mo sa structure mo, kailangan nasa loob ng div. And it follows layouts and grids. Yan. Na before you start inputting text, for example, try mo muna mag-create ng container or big container na div. Ayan, div tag siya. And to easily apply a class na meron sa Bootstrap na container, lagay lang kayo pagkatapos ng div na yan, dot container. Ayan. Then tab nyo na lang. It will automatically create a container class. Yan, nasa loob ng div. Yan. Pero si container, guys, may purpose din yan. Hindi lang yan basta class sa Bootstrap. So, if you look kasi dito, guys, sa containers, kapag naglagay ka daw ng container na class sa Bootstrap, it will automatically make your div na responsive at meron siyang automatic na margins na 5 sa left and 5 sa right. Then, pag nag-adjust or lumiit, nag-a-adjust din yung mga items sa loob na. And then, aside from container, si Bootstrap kasi may pina-follow siyang layout na ang tawag is grid. Si grid naman, dito nyo yun mababasa. Na si grid, para siyang table, yan, na consists of row and columns. Na if you use different devices, for example, gusto mo iba yung itsura ng website mo ng gantong size at iba yung itsura ng gantong size, even sa phone, gusto mo fit siya, automatic bababa yung yung next item mo. It is because of the grid na meron si Bootstrap. Ayan. Na every item na ilalagay mo,
per row, dapat nakalagay sa grid na tinatawag or row and columns. Or kumbaga ganito, sa loob ng container, declare ka lang daw ng div. And then, para ma-follow mo yung format ni Bootstrap, yung grid daw, una, row. So, nag-create lang muna ako ng div na merong class na row. And then, inside, class na column. Then, dito kayo maglalagay ng items. And for example, yung H1. Ayun. Lagyan natin dito, enter text or phrases. Then, may shortcut yan dito. Kung gusto nyo, ganyan yung format, dalawang ganyan yung iset natin. Div row. Tapos, kung gusto mong maglagay ng div sa loob, lagay ka lang ng bracket. Ay, ng greater than. And then, div call. Automatic same process lang din sa una. And then, dito sa second one, ang ilalagay ko is form. Tingnan muna natin yung output. And if you want to view your container, may mga properties si Bootstrap na pwede kayong i-add. Like yung color, ayan. So, ito yung mga default themes, colors dito sa Bootstrap. Pero of course, you can also implement external CSS kumbaga. Pero kung gusto nyo mabilis sang design, pwede nyo gamitin to. For example, itong si secondary gamitin natin. Gray daw yung color niyan. Sa container, pwede akong mag-space and then mag-add ng another class dito na i-implement ko si gray by adding class daw na BG secondary. Ayan. So, para makita ko yung container natin. Ayan. And then, aside from that, implement ko lang yung mga other designs pa na pwede natin i-embed. So, aside from that, pwede natin i-set ng yung text na sa center. Pwede ko na rin lagyan yan ng text, center. Ayan, para sa gitna. Ayan. Lahat ng yan, guys, itong classes na to nasa Bootstrap documentation yan. Tatanda natin ang color. Text white natin. Text white. Then, dito sa baba, lagyan natin yung form. It means that, ito yung first row. Ang laman is enter text phrases. Ito yung second row, which is yung sa form na. If you want to claim a form, colon ko na lang para mag-specify ko kung anong kind ng method yung needed ko, which is post. Tag ko lang yan. So, it will automatically create a form na ang method is post. And then, I will direct the action sa next page later. Pero for now, ayusin ko muna yung design nito. Then, inside this, bago ako maglagay ng input, as I said, si Bootstrap is more on container-based. So, mag-div muna ako. Then, tsaka ako ilalagay yung input. Text lang muna. Tapos, another div. Ayan. Dito naman is yung para sa button. So, input, colon, para may specify ko. Ang button natin is i-submit, diba? So, pag naka-Visual Studio kayo, simple as input, colon, submit, automatic mag-generate na yan ng input type submit. Then, lagyan ko lang ng value, word generate. Ayan siya. Tayong text box and a button. Na dito mag-i-input si user later ng text. Ayan. And then, generate niya ng AI. Simple designs lang. Add lang ako ng mga simple designs like the text. Pwede kong lagyan ng class yan na form control para i-follow niya yung design ng Bootstrap. Na ganito yung itsura ng text box. Ayan. And then as you can see, pag nagta-type ako, meron na siyang script na embedded na pag nagta-type ka, tsaka lang lalabas. Yun yung purpose ng script dito sa baba. Ayan. Pag may mga interaction si user. And then, eto, lagyan ko rin ito ng class. Ang class nito, BTN, stands for button, para magmukha siyang button ng Bootstrap. Ayan. Then, as you can see, parang may built-in hover na rin siya, built-in po yan sa Bootstrap. And I want to put a color for it. BTN, ano pwedeng color? Green. BG success daw. BG success, but because button to, BTN success. Para implement natin yung green color. Ayan siya. And then if I want to add space, pwede naman, margin lang naman yon. And margin top, 4 lang.
Tatagal tayo sa design na naman eh. Pero yan siya. And then, lagyan ko lang to ng padding na lang siguro. Padding 5 para hindi sobrang dikit. Ayan siya. And with WH, nyari, mga 75% lang ng screen para hindi super dikit. Ayan. So, yun siya. And kapag sobrang laki naman ng text box, pwede nyo rin naman i-adjust to with lang din, W, tapos 50 lang ng screen. Ganyan lang siya kalaki. But the problem is, hindi siya nasa gitna. Ayan. Yung text nasa gitna kasi naglagay ako ng text center. So if you want to align any object na hindi text, guys, ang ginagamit ko usually po is si D block. Doon ko siya nilagay sa may mismong input. And set lang ng margin sa left and right, which is x-axis, mx, and naka-auto. Ayan. So, as you can see, kahit hindi yan text, nasa center na siya. Ito lang yung nilalagay ko in any object kapag sa Bootstrap. So, kahit i-wide ko yan, ayan. So, as you can see, perfect center pa rin siya. Ang next step is, ano pa ba? Of course, PHP to. So, I need na, itong input type text na to, lagyan ko ng name, diba? If you can remember 3rd year and 4th year, every input type na needed nyo from the form, needed ng name. Yan kasi yung i-call natin dun sa PHP. Yan. For example, phrases. Yan. But every input ni user, yun yung i-call ko, yun yung mag-handle ng input ni user. And si action, ayan. So, sa action naman, set tayo na kapag tinik yung button, dadirect dapat siya doon sa other page. So, para mag-direct siya sa other page, gawa muna tayo ng another document siguro. Ayan dito. So, PHP AI, right-click, new file, and then create another PHP file, which is output AI naman. So, bali dalawa na, input AI, output AI. I name it as output AI para dito yung na-generate na AI or yung result ng PHP natin mamaya. Means that this input AI, ang laman lang nito is HTML na lang. And para mag-direct siya dun sa output AI, remember, yung ginagawa natin lagi, na yung responsible dun is yung action. Kapag gusto mong kinik yung button, direct sa other page, si action, and then just put whatever the name of your PHP document na gusto mong ilabas yung display mo, which is output AI.php. So if I run this one, ayan, pag click in generate, dapat dadirect na siya dito sa output AI.php. Na for now, wala pa siyang laman. Yun lang naman yung purpose ng input AI natin. Yung sa structure. Now, let's proceed na. Ito na, yung sa part ng sa result na tayo. Dito sa output AI, first thing na gawin nyo is dapat makuha nyo whatever yung input ni user dito sa text box. Dito. Ayan. Dito siya, nagde-display. So, remember, yung name na inassign nyo dun sa text box na yon, which is phrases sa akin, and then, call ko lang siya dito. So, dito sa output AI, pwede tayo magdiretsong PHP na kasi magdadirect naman si button dito. And usually, if you can remember, lahat ng input ni user pag madami na nilalagay natin sa variable. So, for example, phrases. Ayan. Equals, yan. Yung nakikita niyo sa akin, meron akong intelligence something dito. Para siyang tab 9 or copilot na tinutulungan niya akong tapusin yung code ko. Ganun. So, kaya may makikita kayong ganyan. Pero, hindi lahat perfect. Ang kailangan ko lang naman dito sa variable na to is whatever yung in-input ko dito sa text box. So, yung in-input ko sa text box is nasa name na phrases. And, chinek ko lang yung method na ginamit ko, which is post. So, all I need to do here is to call yung global variable na $_post natin to get whatever yung input natin dun sa name. Na inside this bracket, if you can remember, just put whatever the name na inassign mo dun sa text box. So, dito lang siya. Ayan siya. Then, check mo lang ulit. Echo lang natin. And then, display muna natin yung variable. Check natin kung yung output ba.
yung input, I mean, from here, panting, yan. Pag clinic yung generate, nadadala na ba sa kabila? Which is, as you can see, after I click the button and insert yung name na phrases dito sa variable na phrases, nung dinisplay ko siya sa echo, nadala ko na yung word na in-input ni user coming from the first PHP natin. Ayan. So, as you can see here, nandito na siya. Now, next step, implementa natin si OpenAI. So, as I promised, try na natin kung paano i-output dito na para siyang AI-generated. Not parang talaga. I mean, AI-generated talaga. So, pag nandito na kayo sa part na to, first step pa rin ba? Hindi pala. Multiple steps after, look for the documentation ng nito, ni Orhan Nende, OpenAI, yung kung saan natin kinuha si composer. Ito. Yan. Scroll niya lang yan. Meron na dyang way kung paano nyo gagawin yung generation ng AI. Which is, pag in-scroll nyo lang onte, ito na yun. Yan. Na if you want to embed the package of OpenAI daw, copy nyo lang tong 4 lines na to muna. Yung require dir, yung auto-load na yan, para siyang import na pag nabasa siya, kapag hindi siya nasa environment variables or other files, yan, ang purpose niya is to call lahat ng packages na needed mo. Parang import baga or hashtag include something ganun. Yan si require dito. And then ito, of course, ito yung package or yung mga utility na needed natin for OpenAI. And ito, variables lang naman yan. So, wait lang. Copy ko muna. So, kahit tamad ako, kinopy-paste ko lang yan dito. Ayan. So, ito. And then, nag-create lang siya ng variable. And then, kahit na hindi na-get env to, ang laman nitong variable na OpenAI key is whatever yung key na i-generate nyo dun sa OpenAI. Ayun siya. So, to get whatever yung key na ilalagay natin dito, balik tayo dun sa OpenAI. Ano ba yun? Ang dami na kasi. API. Ito yun sa may personal view API keys. Ito siya. Ayan. So as I said, hindi mo na pwedeng makuha kasi yung ano dito. Wait lang, ayusin ko muna. Arte kasi ito kailangan ma-identify ka pang tao. Ano ba naman yan? Limited lang yung time ko. Ayan. So, para ma-remove ko yung existing. Then, create na lang tayo ng new kasi hindi ko na na-copy yun. Ayan. Then, optional lang tong name na to para dito. If you want to set to a specific project, pwede nyo lagyan ng name. But, you can click create secret key agad. Ayan. And then, ayan yung key natin. Then, as you can see, merong copy button dito. Just try to copy it. Ayan. One time lang yung lalabas kayo sa yung copy na yan. Kasi sabi dito, please save this secret key somewhere safe and accessible for security reason because you won't able to view it again through your OpenAI account. Ayan. Kasi, possible nga na magamit yung credits nyo or yung tokens nyo ng others. So, after na to, i-delete ko na rin yan kasi viewable yung keys ko dito. Just copy it and then balik kayo sa code nyo. Yun yung laman dito ng variable na to. Lalagyanan lang baga ng keys natin. Ayan. So, for example, ayan yung key. And itong OpenAI, ang ginawa niya lang, whatever yung key natin, pinabasa niya lang dun sa utility ng OpenAI at para makapag-generate or makapag-proceed dun sa GPT-3. Yun lang yung process na ginawa niya dyan. Na after mo maset yung apat na to, pwede na tayong kumonek sa OpenAI and GPT-3 natin. Yan. Balik lang tayo dun sa GitHub documentation. And scroll nyo lang ulit. Pag nakapin nyo na tong apat na to at nakapag-set na kayo ng key, scroll nyo lang ulit and then look for itong completion na lang para lahatan niya. Dito kasi guys, itong prompt na to or ang tawag ko dito is preset. Sa preset kasi guys ng OpenAI,
dito mo i-set kung ano yung i-instruct mo sa AI na i-build niya. And you can manipulate the presets dito like temperature, max token, frequency penalty, presence penalty, yan, na you can generate a result na super accurate, pwede ring duplicate or ganun. So, para siyang preset para sa OpenAI na bago mo ipadala dun sa GPT-3. So, ito yung purpose na. So, all you need to do is to copy this one and then paste it dito. After na lang ng variable mo. Sorry. After ng variable, if you can remember, input ni user. And then, ito yung preset. So, again, this is preset tools para magkaroon kayo ng idea. Preset tools yan na usually set para malaman ni AI kung ano yung output na gusto niya i-display. So, yun yung purpose niya. Or in other terms, that we can feed sa model or sa GPT-3, so it will know how it will be processed the result. The model will know. The result. Ayan. Sorry guys sa ubo. Ayan. So, yun yung purpose ng complete na variable na to. Inside this, nandito yung mga preset tools na mag-identify ng gusto mong ipaintindi sa GPT-3. Ayan. And then this one is the model, first one. Yung first one, yung model is GPT 3.5 Turbo Instruct. Sa documentation, guys, ni OpenAI, ano ba yan? Inuubo na. Merong list ng models dito, guys. And yung models, and yun yung mga available models with OpenAI. So, aside from GPT-3, may GPT-4, pero yung common nga na mura is si GPT-3. 3.5. And yung pinaka-latest sa kanya, na newly updated niya is September 2021, si Turbo. But nung tinry ko siya kanina, may mga bugs pa siya. So, bumalik ako dito sa part na to. GPT 3.5 Turbo Instruct. Ayan. So, yun yung latest sa 3. So, yun yung gamit kong model. Ayan. Diyan ko ibabato yung input ni user at para makapag-generate siya ng result. Ayan. And then, next, si prompt. Para magkaroon kayo ng idea with prompt, si prompt is a list of instructions or parang template. Or template na ibabato mo dun sa AI para alam niya yung i-result niya. Ayan. So, yun yung purpose ng prompt. Ayan. What you want your AI to do. Ayan. What you want your AI to do. Ayan. And then, for example, start tayo sa sentence completer. Ayan. Sa sentence completer, guys, for example, ang in-instruct ko sa kanya is write write 2 sentence about, and then idugtong natin whatever input ni user. Parang, ang ini-instruct ko dun sa AI is mag-create siya ng 2 sentences about whatever in-input ni user. Same process pa rin yan if you want to concatenate your user input, dot lang, diba? And then, yung nag-handle nun is si phrases. So, yan si prompt. Next, si temperature. Sa temperature naman, pag higher yung number na sinet nyo kay temperature po, it can offer less unrelated words dun sa topics sa pag-complete ng sentence niya. It means the higher the number, from ano lang to 0.1, ang pwede mong ilagay dito. 0.1 to 1.
Ayan. Kaya 0.9 yung nilagay ko para hindi masyadong mahal. Ayan. And then, pag higher daw yung number, less yung mga ano, it will make the output ng AI less unrelated dun sa topic. Hindi, kumbaga sa inyo baga, of course, si AI is built from human para daw maiwasan na yung maglagay si AI ng mga mema words or yung mga mema lagay lang. Tulad nyo, pag kayo gumagawa ng paragraph, di ba? Or sentences, para mabuo nyo yung 500 words, nag-iisip lang kayo ng kung ano-anong words. So, para maiwasan daw yun, tataasan mo lang daw yung temperature. Para really related dun sa topic and maiwasan yung mga memo words lang. Yung Max Token naman, guys, as I said, dito sa PowerPoint, si token po is yun yung equivalent nung reading nung currency nung OpenAI natin. So, 1,000 tokens equivalent to 750 words. And then, 11 centavo. Ayan. So, yun yung, ano baga, yung currency ni OpenAI. Si token. So, if you want to limit yung magagamit ni OpenAI na number of tokens, you can set it here. Or kumbaga, pag sinabing max token, yun yung responsible for how long or the maximum words na pwede nyong i-display. Yan. For the result. Yan si max token. Then si frequency penalty naman, guys, the lesser the number, it will avoid words or phrases na may same meaning. Or di ba uso rin sa atin as human na kapag nag-create tayo ng sentence, parang ano lang, nire-revise lang natin yung words or binabaliktad lang natin. So para mas maiwasan yon, lesser the number, maiiwasan yung lower number pala. Lower number, may iwasan yung mga phrases na ano. Lesser the phrases that have same meaning. Yan, yun yung meaning ng frequency penalty. And then yung last one is sa words naman. Kung ayaw niyo yung parang maraming redundancy or repetitive words, yan naman si presence penalty. Na pag higher daw yung number, higher the number, it will automatically discuss another topic related to the user input. Kumbaga, example, pag mas mataas yung number, ganun lang din to, 0.1 to 1 lang din yung possible na input. Si presence penalty, nyari, the user input about Egypt. Yung first sentence is about the size of Egypt, ganon, how many cities inside Egypt. And then, kapag nag-generate siya ulit or nag-set siya ng another topic para mapahaba yung sentence, hindi na siya about dun sa structure ng Egypt. Possible na about sa history naman. Ganon. So, para hindi na uulit yung topic na related dun sa in-input ni user. Yun si presence penalty. Ayan siya. So, that's it. So, yun yung mga presets, tools na para sa OpenAI. And if you want to view na yung result, all you need to do, actually, pag click mo na yung button, i-call niya na yung OpenAI na yan. May result na yan. Napapasok sa variable na complete. But, yung result, guys, hindi lang result yung laman ng complete na to. Yung mga structures then and other keys na meron niyang complete na yan. So, if you want to view lang muna sa result, gamit tayo ng VARDUMP. So, third year, fourth year, if you can remember VARDUMP, it is used to view whatever yung laman ng variable and the data type of the variable. Ayan. So, naglagay lang ako ng VARDUMP.
After kung makapaglagay ng var dump, test na natin. Asa may output natin? Ito ba siya? Ayan. Ayan. So, pag nag-enter ako dito, nyari, Philippine is, and then, i-auto-complete kasi sentence completer muna yung gagawin natin. Pag clinic yung generate, ayan, dadirect sa other page, and ito daw yung result ng var dump. Yung complete na variable. Ayan siya. Na inside this complete variable, maraming keys na laman or parang nested array, parang ganun, na nandun yung ID nung generate na output. Ang importante lang naman dito guys, ito, si choices. Ito. Ayan. Sa loob ng choices, ito yung laman hanggang dito. Ayan. Then sa loob ng choices, parang nested array ulit na merong key na text na nandun yung output na si Philippines daw is known for a beautiful beaches and beaches to like beach, ano ba? Beaches and tropical weather, yan. The country is also famous, yan, which is the result of the AI. Which means gumana yung OpenAI natin kanina. All we need to do is to data display na lang siguro and to get the exact key na nasa loob ng choice dun sa result na complete. Ito. Ayan siya. Kailangan ma-display natin siya. Now, if you want to display it, easiest way to do it is, so alam na natin yung laman, sige, labas na lang natin dyan, is create tayo ng variable, for example, result. And then, pag kasi nested array, ang pinaka-best way or function na makaka-help sa inyo is si JSON decode. Mas madaling yung makukuha yung laman ng nested array kapag gumamit kayo ng function na yan, JSON decode. And then inside this, just put the complete variable. Again, ito yon. Ayun din yung nasa loob ng var dump na merong multiple keys. And then, true lang. It will allow you to set yung data ng separate. Then after that, yung result, call ko lang din. Patang ko ng laman na i-get ko, patang ko yung laman ng result, ang ipapalit ko is specific, is whatever lang yung laman ng, again, choices, na key. Again, si choices, guys, ito yun na. Yung key kung nasan yung result. Yung naka-highlight dito. Choices. And, identify mo lang si text kung pang ilang keys ba siya sa loob. Sa choices kasi, guys, ito yung first key niya. Ayan. Second key niya is si index, log probs, and then finish reason. Default yan, guys, pag AI talaga yung kukuhaan na niya ng data. So, para ma-specify nyo lang kung ano yung i-display, kailangan nyo i-check mismo yung keys na kukunin nyo from the array. And then, pang ilan na key siya dun sa choice na yon. Nasa bracket kasi siya. Which is 0 para si text yung una. And then another bracket para specify si text. Ayan. Ayan siya. Na pag dinisplay natin siya, for example, si result, dapat ang lalabas sa dito is yung output. Ayan. Actually, na-display na natin siya. Ito siya. Ayan. So, na-specify na natin with the use of JSON decode, na-display na natin whatever lang yung needed natin, which is yung result niya, yung AI natin. Pero of course, di natin siya isi-set ng ganyan. Ilagay natin siya sa HTML. Ang gawin na lang natin is sa baba, build tayo ng HTML, then copy natin yung design dito sa kabila. Starting from, sige, copy ko na lang to para mabilis. Baka wala lang time. From the link hanggang dun sa pinakababa. Dito sa script. Bago mag-end ng body. Ayan. And then, balik ako sa output AI. And then, paste ko dito. Parang kinapi ko lang yung design. Kumbaga, ayan. Kinapi ko lang yung design.
Mula dito. Dito. Pero, babaguhin ko yung laman, syempre. Na, wala ng form. And, balikan natin ito ng result or add natin yung input ni user, which is nasa input ni user dito sa phrases para result for phrases. So, kailangan ko ng PHP sa loob. Pwede naman tayo mag-build ng ganito, diba? And then, call ko lang echo phrases. Ayan. Para lang ganito. Na ang nakalagay is yan, result for Philippines is yung in-input ni user kanina. And then, dito sa kabila is whatever yung laman ng result. Itong variable ito. So, dito, declare lang ulit ako ng PHP. Again, ang ginagawa ko lang siya ng design para hindi diretsong echo. Nagbukas lang ako ng HTML and so, if you already familiar with PHP, pwede mo siya isingit kahit saan, diba? Then, echo ko lang din. Echo, ano to? Result. Para ganito yung output. Tanggalin ko na rin siguro yung ano dito, wala na. Keyboard dump na lang. Ayan. So, nandito na yung result ng AI natin. So, for example, naglagay ako dito ng all2 AC students are wow, sabi dito, motivated and passionate about their studies. So, they are encouraged to actively participate in various activities to enhance, which is AI-generated na po yan. So, that's it. Yan si sentence completed. Then, after that, na-display nyo na, pwede nyo na i-comment out. Keyword dump, of course, for viewing lang yan. And, usually, guys, pag nag-set ako, dito, pwede ako mag-set kasi dito ng, nari, to, lagyan ko ng list. Ayan. Yung merong 1, tsaka 2. Ayan. Yung 1 and 2 na yan, kung gusto kong naka-next line, balik ko lang dito si si var dump. Ayan. So, ito yung output kasi, diba? Nasa text. Yun yung pinalabas natin kanina. Kung gusto mong pansinin niya, yung mga backslash n dito, yung sa output, ayan. So, as you can see sa 2, meron siyang backslash n. Para hindi siya dikit dun sa next output. Kunyari, list kasi yung gagawin mo. You can add CSS na lang. External CSS na nga lang. Ayaw ng external. Inline na lang natin. Dito na lang natin sa call ilagay. Ay, hindi. Dito, sa call na to. Sa result. Na pwede tayo mag-add ng inline style and break spaces. So, if you're familiar with that, ang purpose ng style na yon, itong white space, para i-consider niya yung backslash n na display. Ayan. And once na na-read niya yan, i-break spaces niya. So, yun yung purpose na to. Sa Bootstrap case, wala siyang katumbas pa for now. But, yeah, sa CSS meron. So, good din na mag-add ka rin ng mga CSS or external CSS. Kumbaga. Ay, wait lang. White spaces. Ay, white space lang pala yun.
Sorry. And so, as you can see, yan. So, nabasa na yung next line. Separate na yung 1 and 2. So, that's it. Yung technique lang kasi siguro dito, guys, is more on kung paano mo i-create yung prompt. Ito. Kung mas detailed, mas madali niya ma-identify kung ano yung dapat niyang ilagay. Yung nakikita pa ba? May kaya pa ba? Nakikita yung result, Yes guys? po. Okay, yun siya. Ganun lang siya kasimple actually. 2 lines, 2 PHP lang siya and madali lang siya i-implement. For example, ano pa ba? Ano bang pwedeng ilagay? Ayun siya. Kapag mas detailed kasi mas okay. Like, for example, i-comment out ko na yung var dump. Nakita na natin. Nag-150 lang ako kasi tinitipid ko. Pero pwede nyung taasan yan para mas madaming sentence i-build niya. Yan. For example, grandma died. Yan. Then pag nag-generate tayo, dudugtungan niya yan. Grandma's death has left a void into our family. Yan. Can never be filled. Yun yung unang generate. Ito yung second generate. Kasi nag-set ako doon sa prompt na in-instruct ko siya na mag-create siya ng 2 list sentences about whatever in-input ni user. Ayan. Pero, yung mga input ni AI, pwede nyo dayain yan or parang i-blend baga or yun nga, gagamit ka ng preset. Kasi pwede mong, for example, pwede niyang lagyan niya ng label na task. Then, ito yung gagawin niya. And, pwede mong turuan si AI kung ano yung dapat niyang maramdaman dun sa in-input ni user. Like, pwede kang mag-set ng templates, kumbaga. For example, ang tone, kahit namatay yung grandma is happy. Ayan. So, usually, kapag sinabing namatay, diba, dapat sad yung sentence. But, after I generated na merong tone, sorry, natawa kasi ako dito. Merong tone na happy. Yan, naglagay kasi ako ng task is ito, tone is happy. Tapos, then according dito, thankfully, grandma, grandma's suffering came to an end and when she passed away peacefully. Yan, which is happy pa rin yung tone niya. Then another one, we can all take comfort in knowing that grandma is finally reunited. Yan. And pa rin yung baguhin yan. Lalagyan nyo lang baga ng template. Basahin niyo yung guys, basahin niyo yung documentation ni AI. Marami kayong matutunan talaga doon. Like, yan, for example, Ingrid. Yan. Tas na lang. Grandma died, tapos Ingrid. And grandma died and left us alone in this cruel world, which is in a tone of Ingrid. Which is marami kayong pwedeng magawa. And possible ito, gawa nyo rin siya ng input na pwedeng mamili si user kung ano dapat ma-fill in sa output. Yun. So, yan si sentence completer. I hope that helps with your task. So, sentence completer pa lang yan. Now, as I promised kanina, last na to, copy-copy na lang to. For example, Control A, C, ayan. Try natin kapag kunyari meron kayong business and then wala na mismo sa idea niya na mag-create ng advertisement caption for your product, gano'n, for Instagram. Yun yung mga usually problem ng mga social media managers, yung mga work from home jobs, yan, yung mga remoted, na ang ginagawa lang nila is nagbabantay ng online shop and then taga-generate lang ng post. So, for example, nahirapan na kayong mag-create ng sentence and catchy na quotes for your products and then ipopost nyo sa Instagram. Ang responsible lang talaga doon, si AI na yon. And all you need to change here, itong prompt na to. Pwede ka kasi mag-set ng template dito na, for example, ads creator. Yan. Or generator. Ads generator na lang. For social media. Pwede ka kasing mag-set ng, for example, instruction na write to unique, ayan, ano ba yung pwedeng iutos natin sa prompt? Unique social media ad, ayan, for the following product.
Ayun yung gagawin niya. Ayun yung task niya. And then, first up, yun yung instruction. Yun ang ipapalit ko dito sa prompt. Parang i-specify niya lang talaga kung ano yung task na gagawin dun sa prompt. And, yun na. Asin natin yung tone English. So, instead na yun kanina, sentence computer, para makapag-create ako ng ads, ito yung nilagay kong instruction sa prompt ko. Write 2 unique social media ads for the following product. And then, dugtong ko kung anong product na in-input ni user. Which is whatever in-input niya dun sa phrases. Ayan siya. So, if I go back here, and then, for example, sinulat ko, Pantene, new shampoo, anti-dandruff. Then, gusto kong gawan siya ng simple ad for Instagram or kaya sa TikTok. So, once na generate ko, ang gagawin nung AI, because of the instruction na binigay ko sa prompt na write 2 unique social media ads, yan. Nag-create na siya ng ganitong output, automatic, na because of the input ni user na sa phrases, babasahin niya na write 2 unique social media ads for the following product, which is Pantene nga na anti-dandruff na new product nila. So, ito yung mga results. Say goodbye to pesky dandruff with Pantene's powerful new anti-dandruff shampoo, our exclusive formulation, and then may mga hashtag pa dyan. Simple as that, meron na kayong website, again, na for social media ads, na if you build this, pwede nyo ibenta yan soon. Of course, sa mga social media managers na instead na sila yung mag-iisip ng idea for their product, for their ads, pwede nang gagana. Mahal din po ang AI website nowadays. So, as you can see, sobrang simple lang, instruction lang pala ni prompt yun. Pwede na kayong mag-create ng ads. So, yun siya. Yun si marketing strategy. Yung nilagay ko dun sa title ko na you can use AI for marketing strategy sa pag-create nyo ng captions, even sa YouTube title, yan, or YouTube description title, pwede nyo iset yun dito sa prompt. Yan. Na ano yung gusto nyo gawin. Write 2 unique or write 5, parang pipili ka na lang. Kunyari, write 5 YouTube title for this topic, ganun. And then, whatever yung input ni user. And then, auto-generated na siya. Yan. Yung mga, ano ba yung mga common na pinapagawa sa inyo? Title, generator, simple as that, i-feed mo lang siya ng pa-instruct, and then whatever in-input ni user, or possible, i-addan nyo pa ng variables yan, like, for example, a land-based, a web-based, ganun. So, marami na kayong magagawa dyan. Yung mga cool na lang siguro. Yun nga, paano naman, kunyari, yung website nyo for, food, and they want to, parang food book, ganun. Tapos, they want to identify agad kung ano yung recipe ng specific na naisip nilang item. So, kapag recipe naman, depende kasi kung paano yung i-build eh. Like, pwede tayo mag-instruct ng create a recipe. For example, using the following ingredients. And, ano ba? Instructions, possible, pag naglagay siya ng detailed instructions. And then display it in bullet list na lang. Para makita natin yung detailed na recipe nung i-input ni user. So, ito yung i-instruct ko dun sa prompt. Create a recipe using the following ingredients and instruction on bullet list. Then, palitan ko lang yung prompt. Ito, instead na ito, before the phrases, ito yung in-instruct sa kanya, create a recipe using the following and whatever in-input ni user. Now, let's go back to the input, that page. Na ang pag nilagay ko dito, for example, Buko-Pie. Ayan. So, pag generate ko yan, because of my instruction dun sa prompt, this is the result. Ayan. You can see, nag-generate siya ng 2. Nakaset ako ng default na 2 eh. Pero kahit walang So, ayan. Na ingredients daw for a Buko-Pie is this list. Putol lang to guys, itong part na to. Kasi nga, nalimit yan dito sa max tokens na sinet ko. The higher the number dito, mas marami siyang ma-generate.
Yun yung rulings. So, para tipid, of course, nagtitipid din ako ng tingnan natin. Uy, unti na itong nagawas eh. Wala pang piso. Yung dami na ng generate natin na kasi wala pang piso. So, ganun siya katipid. So, huwag kayong matakot na gumamit ng AI kasi sobrang tipid niya in terms of the usage, actually. Ayan. So, pero pwede nyo dagdagan niya 350 para mas madaming output. That's it. And then, last na lang. Ayun. Pwede rin yung mga, template talaga. Like, kunyari, kailangan nyo dun sa website nyo yung parang, you need to convert good siya for multi-language, gano'n. You need to convert a text na in-input ni user na hindi naintindihan ng other country to another. Kunyari, Tagalog to English. Kunyari, pwede ka kasi mag-set ng template na, for example, bibigyan mo na ng hint si prompt na Tagalog. Kunyari, kamusta ka? Gano'n. And then, sagutin mo muna into English, for example. English, how are you ba? How are you? Ganon. Yan. And then, lagay ka lang ng another. Pwede kang maglagay ng multiple templates dito. As many as you want para mas accurate yung result ng model. And kapag nakapaglagay ka na ng multiple examples sa taas, yung last part lang, kung saan mag-i-input ni user, si user, i-leave mo lang ng ganito. And yun yung ipa-feed mo doon sa prompt. Dito. So, as you can see here, ayan siya. Pag binaba ko, wala nang problema yan kapag binaba. So, ito yung parang pina-feed ko na sample data. And dun sa next sa Tagalog, whatever in-input na na user. Pag mas maraming ganito, guys, mas accurate yung result. So, pwede yung damihan ng ganyan. Pero alam ko, working na yan. For example, ito. Balik tayo ulit. Bakit ang pangit mo? Para maisip. Ayan. So, nag-enter ako Tagalog to English naman yung sinet kong prompt generate. As you can see, this is the result. English, why are you ugly? So, from there, meron ka na agad tulad nung sa Google na translator in any language that you want because of AI. Kahit papunta pa yung French, papunta pa yung Bisaya or something, you can now do it just because of the prompt or pag-set mo ng data doon sa loob ng prompt. Yan. Then, last na lang. Parang yung ginagawa ni ChatGPT na or ni, last na to guys, promise. Ni, tawag dito, ni Tab9 or Copilot na nakapag-generate ng ng code. Ayan. Pag generation naman ng code, ang ginagawa ko is depende kung paano mo siya isi-set. Like, for example, ito yung ipapa-feed ko dun sa pag generation ng text. Create a Python program that will add 2 numbers. Then, lagay lang ako ng code na template. Then, dito sa code, for example, paano ba iset yung code na to? Pag sa Python, declare ka lang ng variable, di ba? Sum equals A plus B. Yan, yun yung variable. And then, display mo lang si sum with the use of print. Ayan. Paano ba pag Python, ganyan ba? Ito kung may semicolon, Python nga pala to. Yan, sum. Ayan. So, ganyan yung output. And then, lagay lang ulit ako ng text dito. Tapos, mas maganda nga lang to guys, pag mas maraming text code bago ka mag-proceed dun sa input ni user. Para mas precise na pa-Python talaga yung coding niya. And then, feed mo lang ulit to doon sa may prompt dito. Instead na translator, ito na siya. Na sa prompt, nandun yung text na create, yung sample text, ito yung sample code na i-build niya. And pag si user na yung nag-input ng text, dapat ma-convert niya into a code din. Ayan. So, check natin. Lagay natin dito, average of 3 numbers. To a Python code. So once na generate,
with the use of GPT-3, as you can see, you already have a code into a Python code. That's it, guys. So actually guys, napakarami pa niyan. You really need to explore AI. Marami pa kayong masaset na template. Look for Jasper AI, yung mga templates nila doon for Facebook, Twitter, yan, or kaya yung parang summarize ng paragraph na meron lahat sa ChatGPT. May possible kayong instruction or prompt na pwedeng ilagay para ma-build nyo or mag-get yung exact result that you want. So, yun. So that's it, guys. I'm sure na it's too late. I think umabot na ako ng 2 hours for that. But I am really hoping na you understand some of it. Na kapag nakapag-panel ako sa Fatima is makita ko yung AI sa mga gawa niyo. Yun lang naman yung gusto ko din, guys. Na, I can guide you until makagraduate kayo. I hope it helps, guys. That's it lang. Thank you so much po for listening. Siya, okay na po. Thank you very much po, Ma'am Maria, for